Consumatum est. Fuego! Sa kabila ng dilim ng kasaysayan, may liwanag na nagniningning. Isang liwanag na nagmula sa tapang, paninindigan at pagmamahal sa bayan. Ito ang kwento ng isang tao, ng isang bayani, ng isang Pilipinong handang ialay ang lahat para sa kanyang kapwa. Nang ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan noong 1892, dinala niya ang kanyang mga pangarap sa isang malayong baybayin, hindi upang sumuko, kundi upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa tahimik na paraan. Hala, sino yun? Baka dayuhan. Hala, si Jose Rizal yan. Don Jose, kami ay humahanga sa iyong katapangan. Ano ang balak mo dito? Maglilingkod ako sa inyo. Ipapatayon tayo ng paaralan at magagamot tayo ng mga may sakit. At sisiguraduhin kong maging maayos. Sa kabila ng pagiging isang bilanggo, pinatunayan ni Rizal na walang hangganan ang diwa ng paglilingkod. Jose, inihanda ko ito para sa iyo. Sana magustuhan mo. Salamat, Marta. Ikaw ang tanging liwanag, subalit sa dilim ay ikot. Jose, hindi mo ba nais tumakas? May mga paraan pa. Hindi, mahal ko. Walang kalayaan makukuha sa pagtakas. Harapin ko ang tadhana ko para sa ating bayan. Dr. Jose Rizal, ikaw ay pinaratangan ng sedisyon at pagtataksil sa korona ng Espanya. Ano ang masasabi mo? Wala akong kasalanan. Ang mga akda ko ay hindi laban sa Espanya, kundi laban sa mga pag-aabuso at pagwawalang katarungan. Ako ay isang Pilipino at ako'y para sa ating bayan. Rizal, iwan mo ang iyong paniniwala. Maaaring mabawasan ang iyong sentensya. Ang pagtalikod sa katotohanan ay ang pagkakaulo sa aking sarili. Hindi ko po yan magagawa. Sa ngalan ng monarkiya ng Espanya, ikaw, Dr. Jose Rizal, ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril na pangkat ngayong 30 ng Disyembre. Jose, mahal ko. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Ikaw umiyak, mahal ko. Ang buhay ko ay hindi masayang. Ang pag-ibig natin ay isa sa lakas. Ngunit, Jose, hindi ba maaaring may ibang paraan? Hindi ba nila naintindihan ang iyong hangarin? Ngunit, ang kanilang takot ay mas malakas pa sa kanilang katotohanan. Ngunit, tandaan mo na ang diwa ng kalayaan ay hindi pwedeng ipako sa krus o ikulong sa baka. Mahal ko, kung maaari lang kitang ipaglaban, kung maaari lang kitang iligtas. Josephine, ang kapalaran ko ay matagal ng nakatadhana. Ngunit ikaw ay may hinaharap pa rin. Mabuhay ka, mahal ko, para sa bayan at para sa pag-ibig natin. Jose, aking anak, wala na akong ibang hinging kundi ang kaligtasan mo. Ngunit, kung ito ang iyong tadhana, ipagmamalaki kita ng buong puso. Ina, salamat sa lahat. Sa pagturo mo sa ating ng tamang landas, sa pagmahal ng bayan,
at sa kapwa Pilipino. Huwag mong kalimutan na ang bawat landas mo ay may dahilan. Hindi man kita mailigtas, anak, ngunit ipagkadarasal kita. Anak, sa huling pagkakataon, pagpalain ka ng Diyos. Huwag kang matakot, ngunit ang diwa mo ay mananatili sa buong puso ng Pilipino. Mabuhay ka sa laala ng iyong bayan, aking anak. Adios, bayang sinisinta, ang iyong kasarinlan, ang tanging adhika. Buhay aalay sa pag-asang dalisay. Adios, umahong malaya. Ang bagong bayan ang naging huling saksi ng buhay ng isang bayani. Ngunit ang kanyang kamatayan ay nagbigay buhay sa himagsikan. Consumatum est! Jose, ang iyong mga pangarap ay hindi maglalaho. Kami magpapatuloy para sa kalayaan ng ating bayan. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin.